The Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? That there is none like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil." Job 1 verse 8 ESV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Riboy Perez Cariaga. Isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Uulit-ulitin po natin ang pagbating ito. Saang dako man kayo ng mundo naruroon, anong oras, anong araw man ninyo panuorin ang broadcast nito, ang pagpapahala sana ng dakilang may kapal ang sumasa atin. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At sana patuloy po ang pagtangkilik ninyo sa programang ito. Nasa YouTube po ito sa mga hindi nakakapanood or hindi nakakaalam. Pwede po ninyong balikan ang lahat-lahat. Hanapin niya po ninyo yung Brother Ronnie P. Cariaga, and then all of those ay lalabas na. Or making the invisible visible, madali na lang pong hanapin yon. Lalabas na po ang mga broadcast natin. Nakailan na rin po tayo. Madami-dami na rin ang mga broadcast natin. Okay, let us move on. At dito nga po tayo sa ating making the invisible visible. And ginagawa nga po natin ngayon ay A Love That Won't Let Go. Kung itong susundin natin na serye, nasa part 21 na po tayo. And it started noong Father's Day, wherein we have had a few good men na ginawa nating topic for that. So parang gusto kong sundan yon kasi naka-30 na tayo sa ating Making the Invisible Visible, pero subtopic pa rin yung Love That Won't Let Go. And another topic na naman siguro tong A Few Good Men. At iisa-isahin nga natin sino-sino tong mga few good men na to na talaga namang hindi natin matatawaran ang kanilang mga kontribusyon, ang kanilang mga nagawa. And this time, we'll be talking about Job o si Job sa mga Tagalog, Ilocano at Bisaya. At times, iniisip ko, kasi napakatagalan yun eh. Second century millennium pa yan eh. Second millennium pa lang yan kung tutuusin. 2000 BC. How is Job relevant to 2024 and beyond? At ang nakikita ko is this. Dahil ang tinalakay ng aklat ni Job is about sufferings, human suffering as such, and we have had a lot of presumptions for human sufferings. We have had a lot of religious or common beliefs about sufferings. Just like yung nasa John chapter 9, nung tanungin ng mga disciples, Rabbi, who sinned that this man was born blind? His parents or yung blind man? Yung presumptions natin na sa mga Bisaya, gaba rana nimo, mirese. Sa mga Ilocano, gungunam. Yan, yung mga ganun. Or sa iba is, ang sasabihin ng iba is karma, bad karma, good karma. But ano nga ba talaga itong mga bagay-bagay nito? So we have these presumptions and common beliefs or even yung mga religious beliefs and sufferings. Kaya magkaminsan, if you would like, meron din po tayong link sa sufferings. Pwede nyo balikan yon at hindi ko na uulitin dito muli. I borrowed it from NIV study notes. Itong theodicy na sinasabing, ito daw ang ina-address ng book ng Job. Theodicy is the justice of God in light of human suffering. Kaya nga, sa sufferings natin, may mga questions tayo. Lord, why do good men suffer? Or yung question ni Jeremiah, when Jeremiah said, why do wicked men prosper? Kaya theodicy daw ang nakapaloob doon. And that is from the NIV Study Bible na notes. Again, having said that, kung it is all about the justice of God in light of human suffering, and the question is, why do good men suffer? How can be God
or how can God be just when good men suffer? Or paano mo sasabihin nung good men suffering, how can God be defended? Kasi maraming gustong maging lawyer ng Panginoon magkaminsan, maraming gustong magpaliwanag why good men suffer. Wala naman akong ginawang masama, presumptions natin yun, ano? Wala naman akong pagkukulang, presumption pa rin natin yun, or common beliefs, or yung belief na the moment na inilagay mo or isinurrender mo sa Diyos, ang iyong buhay ay bed of roses na lahat-lahat, na parang walang thorns. So these are questions that will be answered in the book of James. Ang isa pang bagay dyan is yung drama that makikita natin, life drama, na nangyayari talaga siya daily. When good men suffer, sasabihin natin kaagad-agad, masamang damo, mahirap mamatay, mabait, madaling kinuha ni Lord, something like that. And there are some accusations at times. And yung mga defenses naman na ino-offer, wala, hindi ko ginawa yon, or why me? Why me, Lord? Mas masama pa naman sila, mas masama pa naman tong mga ito. Why me? Why sa family ko? Why ako bakit ako pa? Or things as such. Dito, sa aklat ni Job, makikita natin yung tatlong friends ni Job that are lawyering for God. Siguro sila yung tinatawag nating defenders of the faith or faith defenders. Or magkaminsan kasi parang when bad things happen, kailangang depensahan mo ang Diyos. Kaya sinasabihin, maniwala ka, magsimba ka, basahin mo ang Biblia, manalangin ka, and tatagan mo pananampalataya mo. Indirectly saying the opposite ng lahat-lahat ng mga sinasuggest nila. Kaya the victim being victimized the more. Kaya nga, sa sufferings, you can go back and look at one of my broadcasts on that. Or maraming mga religious watchdogs, no, na tingnan mo si ganito, dating ganito yan, tapos ngayon ganon. And they will make you na mas magiging accountable palalo. That is adding salt to injury or adding insult na yon sa sufferings mo, no? Naturingang Kristiyano, gaganyan. Preacher ka pa naman, or pastor ka pa naman, or ministro ka pa naman, and so on and so forth. So ito yung mga nilalaman ni Job. And yung mystery ni Job, patong-patong na sama ng loob nararanasan ni Job because of the mishandling of his case. Kumbaga, kung sa therapy sana, hindi tama yung ginagawa sa kanya, kaya lalong napapasama ang kalagayan ni Job. Or, we'll get there when we get there na lang. So, let's just move on. Quick introduction natin sa aklat ni Job is that Job is not the author or the writer of the book that bears his name. Maniwala kayo sa hindi, si Job ay hindi Hudyo, hindi Israelite. He is not a Jew or an Israelite. Verse 1 pa lang ng Job, sasabihin niyang saang place siya, Uz. And then the account happened. Yung mga lahat-lahat na nasusulat, lahat-lahat patungkol sa kay Job, happened second millennium daw, 2000 to 1000 BC. Nangyari yan. And ang sources ng writer who is a Jew na nabuhay noong panahon siguro ni Solomon hanggang sa time ng exile, ang haba talaga ng ibinigay na time frame about the writer. At ang sinasabi nila na ang pinanggalingan nito must have been oral or written sources. So to be exact, ang unang-unang nasulat na aklat ng Biblia will be the book of Job. Sa mga mahilig sa trivia, that will be the case. Kasi kung ito ay nangyari
nasulat na account ha, hindi yung nasulat na yung time of writing kasi time of Solomon ang pagkakasulat nito. So, let's just move on to that. So, tingnan natin. Ang unique sa aklat na ito, the book of Job, is that mayroon siyang prologue, pro before, and then epilogue, yung dito sa dulo. What's so unique about the prologue and the epilogue na ginawa, na style daw ng Jewish writing pa rin, is that yung prologue is all about the introduction, the preface, forward, preamble, preliminary remark, o yung paunang salita. Ano nga ba ang nilalaman ng aklat ng Job? So, 2 chapters po ang ginugol ng writer doon sa kanyang prologue. And then, mayroon pang kasunod, yung kanyang epilogue na makikita mo, last na chapter naman niya, ito yung final part that rounds out or completes the design of a non-dramatic literary work. Na ipinapakita niya doon, anong nangyari? So, prologue, ito yung kalagayan niya. Then, epilogue, ito ang naging kalagayan niya. At yung in-between, ando doon yung drama. So, magiging maganda ito, rounding out or giving point for something else doon sa kanyang epilogue na siyang tumatayong conclusion ng aklat ni Job. Alam ko naman that most readers and most believers, pagka sinabi mo si Job, ang alam lang nila is yung prologue tsaka yung epilogue. But hindi na nabasa yung drama, yung struggles, yung sufferings, yung reasonings, at ang daming mga mahahalagang mga quotations kung inyong mamarapatin. Na kung i-take mo siya out of context sometimes, nako, ang ganda talagang pag-umpisan na seed thought, no, para sa isang discussion. So, without reading yung in-between, hindi kumpleto yung drama na makikita natin. So, teaser lang po tayo. I'll take itong broadcast na to, yung prologue nang, kaya bear with me, magiging maiksi lamang po ito. Next week yung epilogue, and then pag-usapan natin yung drama, struggle, sufferings, reasonings, somewhere pagdating natin ng July. Okay? So, samahan ninyong yung lingkod, umpisan po natin yung Job chapter 1 verse 1. At itong nila naman. There was a man in the land of Uz, kaya alam natin na hindi siya Israelite because si Job, was from Uz, whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Question is, paano siya naging blameless and upright? Gayong wala pa yung Torah, wala pa yung Tanakh, wala pa yung mga bagay-bagay na law. So, anong basis ng Panginoon noon na i-consider ng isang tao is blameless, ang isang tao is upright, ang isang tao ay natatakot sa Diyos? Did God had other communications? Nakipag-usap ba ang Diyos aside from the event that was mentioned in the creation? Or yung narrative na galing kay Moses, yung creation narrative, mayroon bang pakikipag-ugnayan ang Diyos sa ibang lahi bago inilabas ni Moses itong lahat-lahat ng mga narrative ng creation narratives, I should say. Kaya tingnan natin maigi. So, from 1 verse 1, ipinakikilala kaagad-agad yung isang righteous man. And then makikita natin sa kanyang pagiging righteous na ipinakita yung ginagawa ng kanyang mga anak. That mapagmahal siya sa kanyang pamilya. And then, ang kanyang pamilya din is close-knit. Subalit, every time na mayroong mga pagsasalo-salo, pagsasama-sama ang kanyang mga anak, he offers burnt offerings. Teka. So, even before, sa creation narrative na naman tayo, no? Even before the giving of the law, mayroon na talagang sin offering, burn offerings. Meron na rin kaya itong tinatawag nila na pakikipagbati sa Diyos, pamamagitan ng pag-aalay
ng offerings. Verse 5 says, when the days of the feast had run their course, Job would send and consecrate them. And he would rise early in the morning and offer burnt offerings, sacrificial offerings, peace offerings, according to the number of them all. Ang dami nun, kung ilan ang anak niya, according to the number of them all. May peace offering, may burnt offerings. Baka, itong ang nasa isipan ni Job, it may be that my children have sinned and cursed God in their hearts. Sa kalagitnaan ng mga happenings na to, sa kalagitnaan ng mga kasiyahan na to, baka, yun ang laging pinapangunahan ni Job, they might have sinned. They might have cursed God in their hearts. At ang makikita natin with Job is this, he did it continually. Patuloy, So, righteous man. And we come to the next part. In verse 6, it seems like may scheduled meeting lagi ang Diyos kasama ang lahat ng sons of God. Sons of God, babanggitin din yan sa Genesis chapter 1. That may araw talaga na, siguro ito yung sa Isaiah, come now let us reason together. That God would invite all the sons of God and then they come together. At kung isasama natin, Satan also came among them. Teka, kasama sa sons of God si Satan? Something to think about. Job 1 verse 6, sinasabi, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. They will come to present themselves before God. That is chapter 1. And repeated yan na a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Chapter 2, binanggit na naman ulit yan. And Satan also came among them. And in verse 7, the Lord said to Satan, hey, Satan, from where have you come? And Satan answered, from going to and fro on the earth, walking up and down on it. Gala talaga sa Satanas, So, iniikot niya buong mundo, up and down, to and fro. Verse 8, and the Lord said to Satan, hey, Satan, have you considered my servant Job? Wala siyang kapares in all the earth. Blameless, upright man. He is God. Turns away from evil. Anong basis? That he is considered by God blameless, upright, turns away from evil because he feared God. Napansin mo ba siya? Again, verse 9, Satan answered the Lord and said, does Job fear God for no reason? Interesting. Ang sagot ni Satanas sa Diyos ay, kaya lang siya ganyan because, verse 10, you have put a hedge around him and his house and all that he has. Lahat-lahat kasi prinotektahan mo Lahat-lahat kasi ibinigay mo sa kanya, prinotektahan mo siya, binakuran mo siya, at lahat-lahat ng mga pangangailangan niya andyan, and on every side, safe siya. You have blessed the work of his hands. His possessions have increased in the land. So, why not? Natural. Ito yung tinatawag nating righteousness with benefits. Ito yung pinagmumulan siguro ng prosperity gospel na sinasabing, kapag you surrendered your life to God, then everything will be bed of roses. Or kapag naging righteous ka, then ang kanyang benefits, righteousness with benefits, is that itong mga earthly possessions will increase and keep on increasing. Na marami tayong naririnig ng prosperity gospel, mula sa television, sa radio, even sa social media, and even among pastors that I know of. Lagi nilang sasabihin ganito, ganyan, ganyan. And magkaminsan, pilit na pilit,
Contextually, alam nilang hindi yun ang pinapatungkulan, pero para lang maipunto ang isang punto na gusto nilang ipakita na, basta sumunod ka sa Diyos, then you will be blessed. And here's the challenge or Satan's presumption sa kanyang prosperity gospel model. Stretch out your hand and touch all that he has. Tanggalin mo lahat-lahat ng kanyang mga righteousness benefits. And he will curse you to your face. Diretsahan, insultuhin ka niya. Baka duraan ka pa niya sa mukha. That was Satan's presumption. And God said, game. All that he has been taken. So lahat-lahat ng kanyang mga anak, naubos, namatay. Lahat ng kanyang mga possessions, nawala. Gone. At yung sinasabi ni Satanas na he will curse you to your face, hindi nangyari. Kasi sa verse 20, when you look at it, sa 20, then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshiped. Nung nangyari sa kanya ang sinasabi ni Satanas na remove all of those and he will curse you to your face, hindi nangyari. Truth is, he fell on the ground and worshiped God. Parang yung isang awitin, I will praise you in this storm. Verse 21, and he said, look at his reasoning. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave. Alam niya kung sino ang source. The Lord has taken away. Sinasabi niyang God took it away from him. Teka, hindi yata magmamatch yun sa James, no? All good things comes from God. It is not God who took it away. It was Satan who took it away. Kinokorek na natin kagad-agad yan, ha? The Lord gave, but Satan took it away. And kay Job, ang akala niya, it was God who has taken it away. Pero alam natin sa kwento that ang sinasabi ni Satanas is, take that away. At si Satanas ang nagtanggal, basta wag mo lang gagawalawin ang buhay niya. Kung babalikan ninyo yung Job between 5 hanggang 20, mapapansin ninyo yun. And he included this, blessed be the name of the Lord. Let the Lord be glorified in this. Kaya niyang tanggapin yun. Job 1 verse 22 says, in all this, Job did not sin or charge God with wrong. Nung sasabihin na sana ni Satanas na he will curse you to your face, hindi nangyari. Truth is, he passed the test with flying colors. Kaya yung doktrina ni Satanas na righteousness with benefits, wrong. Yung doktrina ngayon, yung pinangangalandakan ngayon ng mga mangangaral na tawag natin doon ay yung mga prosperity gospel preachers and pastors, ang teolohiya ninyo is mali. Pinatunayan na ni Job yan. Pinatunayan na natin na mali din sa Satanas dyan. Yung righteousness with benefits. Wrong. Absolutely wrong. The next one, verse chapter 2. Again, sa chapter 2, there was still again a time wherein the sons of God presented themselves before the Lord. And inulit na naman ng Panginoon ang kanyang tanong kay Satanas. Have you considered my servant Job? There is none like him on the earth. Inulit na naman niya yung bagay na yan. Blameless and upright, who fears God and turns away from evil. The same thing, the same wordings na narinig na natin sa chapter 1, di ba? And indirectly, sinasabi na niya kay Satanas, mali ka sa presumption mo doon sa prosperity, doon sa righteousness with benefits. Prosperity gospel ang sinasabi mo. He still holds fast his integrity. Although, alam niya, you incited me against him to destroy him without reason. Dito na lalabas talaga yung suffering. Why do good men suffer without reason? Because Satan incited God. Or, sinabi na natin kanina, God allowed it. Kaya magtatanong tayo magkaminsan,
Kaya ang hirap depensahan ng Diyos dito, no? Who is inciting or enticing the sufferings? Was it really Satan or was it God? Sino nga ba ang naglalagay para masubukan ang tao? Temptation of Jesus. When you look at it, the Spirit led him doon. Hindi si Satanas brought him there. Si Satanas nagdala sa kanya doon sa pinakal ng temple, pero kung basahin niyo maigi, the Spirit lead him there or led him there. Why do good men suffer? Who is inciting or enticing the sufferings? From these verses, ang hirap talaga noon. And if everything is God is in control, so sino i-blame mo? Kaya nga sabi ko sa inyo, when you read yung entirety from doon sa prologue tsaka epilogue, makikita mo talaga itong mga bagay-bagay na to. Ang discussion, napakaganda. Subalit, it was done in a way nga lang na sa isang prose, sa isang poetic na nakaparaanan. Verse 4. Then Satan answered the Lord and said, skin for skin. All that a man has, he will give for his life. Ano ibig sabihin ni Job? Ni Satan? Sabi niya, okay, sige, considered, mali ako doon. Hindi pala yung righteousness with benefits. So, hindi naka-base ang faithfulness ni Job sa kanyang earthly possession. Ngayon, try yung kanyang health. Stretch out your hand and touch his bone and his flesh, and he will curse you to your face. The same thing ang sinasabi ni Satanas. Hindi umubra yung wealth, hindi umubra yung possession, hindi umubra yung touching yung kanyang mga loved ones, taking away yung loved ones niya. Sabi niya, now, let's make it personal. Saktan mo siya physically, saktan mo siya mentally, saktan mo siya in this way, and he will curse you to your face. Again, the Lord allowed it. Earthly possession. O nga naman, because health is wealth. Hindi umubra yung earthly, let's consider your health. And here is what we see in verse 7. So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with loathsome sores from the sole of his foot to the crown of his head. Dito, lantaran na makikita natin, no? Ang may kagagawa na nito is si Satanas talaga. Ang may kagagawa noong pagkawalan ng kanyang mga anak, si Satanas pa rin. Only that, God allowed it. Huwag lang talagang i-touch yung kanyang buhay, huwag lang siyang patayin. So, ito na, nagkaroon ng pigsa from the source, from the sole of his foot to the crown of his head. Ang dami namang bukol noon. Isang pigsa nga lang pag talaga namang lalagnatin ka na ng gaano kahirap ito. Verse 8. And Job took a piece of broken pottery with which to scrape himself while he sat in the ashes. And then his wife, yung nananatili na kasama niya, kasi wala na lahat-lahat, wala na yung mga anak niya, said to him, do you still hold fast to your integrity? Kanina, ginamit ng Diyos yung dignidad ni Job na i-consider ni Satan. And this time, Mrs. Job is saying, are you holding fast to your integrity? And she's acting what Satan wants. Curse God and die. Yun ang sinabi ni Satan. Take his health and he will curse you to your face. And here it is. Ginagamit na ni Satanas ngayon yung kanyang misis saying, curse God and die. Puro ka pa rin
Iasa sa Diyos sa mga bagay-bagay. No? Kikita mo bang God is against us or God is against you? When you look at it, ang bigat ng pinagdadaanan ni Job. Ano? Meron siya tinatawag na internal pain and external pain. First, yung kanyang internal pain is that he's suffering emotionally, mentally, and psychologically na wala ang lahat ng mga mahal niya sa buhay, mga anak niya. That would carry his name, yung lahat ng kanyang namesake. Lahat ng pinagpaguran niya sa buhay, nawala na rin. Lahat ng inaasahan niya, nawala na rin. Because yung kanyang earthly possession, naubos. Wala. Internal pain. Gaano kaya yung longing, gaano kaya yung kanyang emotions, longing, crying, para sa mga anak. And then, another pain is that yung pigsa. Another pain is that gaano kasakit yung sore. And gaano kaya ka perplexing na you will be seated doon sa ash, sa abo, at gaano kadaming langaw ang lalapit sa iyo. Alam naman natin, ano? Kapag ka may isa kang sugat, langaw talaga. Paano mo gagawin yon? Mayroon ka pa bang time? Yung pain mo internally, ramdam mo yun. External ay, ando doon pa yung maraming langaw, pestering you. At ito pa ang maririnig mo sa partner mo dapat na inaasahan mo, na kasama mo sa hirap at ginhawa, kasama mo in sickness or in health, for better or worse, for worse lang pala, or for better lang pala, whatever. The wife, the better half na tinatawag, ito ang kanyang advice. Curse God and die. Sinasabi pa ng iba na ang isang tao ay may mga karamdaman, ay hindi daw ito nakakapag-isip ng maayos at laging mas mainit ang ulo, kaya hindi tama yung kanyang mga judgment. But it seems like Job will prove them wrong. Sa verse 10, Job said to his wife, "You speak as one of the foolish women would speak." Ano pinagsasabi mo? Shall we receive good from God? And shall we not receive evil? Nung blessings, puro ka thank you. Nung blessings, puro ka praise God, praise the Lord. And then, nung hindi na magaganda, you curse God? And you want to die? Anong uring utak yan? Anong pag-iisip yan? In all this, Job did not sin with his lips. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, wala pa rin, no? Yung puso niya, talagang clean. Yung prologue pa lang, first 2 chapters, it just sets the tone of the book as we could see it. Kaya, dito pa lang, mapapansin natin that tama nga siguro, no? Na mula doon sa wanted few good men na ginawa natin, men dapat yan na. Hindi dapat singular yan. No? That we really need a man like Job that is man enough to prove Satan's presumptions are wrong. To prove that the prosperity doctrine, yung model na pinagkunan natin kay Satanas, kinuha talaga kay Satanas yan kasi si Satanas ang nakaisip ng idea na ganyan, then it's wrong also. And yung suffering from illness without
Kasi usually, ang nangyayari when man suffers, lalo na yung mahabaan, I remember my dad, yung kanyang COPD, coronary obstructive pulmonary disease, coronary, pagkapaulit-ulit, di ba? Sinasabi nila pag nag-suffer ang isang tao, pagka may karamdaman, mayroong dumapo sa kanyang malalang sakit, marami ang lumalayo sa Panginoon. Marami ang sinisisi ang Panginoon. Bakit ako? Bakit ako? Wala naman akong kasalanan sa iyo, or bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari? And at times, they become unreasonable na hindi mo talaga kayang baguhin yung kanilang pananaw otherwise. So here is, let me present to you Job. Itong kanyang mga pinagdadaanan. Ito ang nakapaloob sa kanyang prologue. Sa prologue parang alam natin ano yung nilalaman ng aklat. This is but just the setting of the story of Job. So if you want to learn more about this, prologue parang po tayo. Ang dami na. How much more kaya? Deal naman tayo sa kanyang epilogue next week. Again, mga kapatid, kagaya ng sinabi ko, marami sa atin binasa yung prologue, tapos nabasa na rin yung epilogue, pero yung drama, yung struggles, yung sufferings, yung reasonings behind all of these struggles, kung maaari, we'll deal with that sa ating few good men. Next week, we'll be dealing with the epilogue. Thank you po sa pagsama sa atin. Sana magkita-kita tayo next week. And if you have mga topics like few good men, bigay niyo sa akin. Sino ang gusto yung talakayan natin? And let's make the invisible visible. And we will deal with that, prepare a lesson for that. And thank you so much again for your support. Thank you so much for watching. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Carriaga.